Grabe, ang sexy naman ng mga ito. Teka lang, itataas ko lang yung pants ko. Baka makita. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na? Ha? Hindi, ay totoo. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagal, kay ganda. Hindi, joke lang. Pero kung may karapatan, ipakita mo, ipakita, ipaglaban mo, diba? Grabe to si Mami, ang galing sumagot. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na? Ha? Hindi, ay totoo. Grabe, grabe. Senyor! Ilang taon na, yung totoo po? 5'5", magpa-5'6". Okay. O ba, pwede pang magka-boyfriend yan, ha? Pero wag muna, ito muna atupagin natin kasi ito mas makakatulong sa ating lahat. Kaya naman sa ating mga lolo at lola, Nay, alam kong preskong ang susuotan nyo. Kaya talaga hanggang ulo, hindi sasakit ang ulo, hindi iinit ang ulo. Ano po? Gusto ko lang pong sabihin, sana po, yung pagmamahal na ibinigay po ninyo sa katulad ko, ay ibahagi rin po natin sa ating mga kapitbahay. Kumbaga sa akin ang pinakamahalaga na lang po dito ay malaman po nila yung ating sitwasyon at ano po yung solusyon para maayos po natin ang lahat. Hindi na po natin kailangan manira kasi wala na po tayong panahon dyan. Siguro sila maraming pera, no? Bilyon-bilyon, kaya pinoproblema nila maliliit na bagay. Pero para sa isang Manileño na talagang gustong maglingkod, gustong solusyonan, wala na po tayong panahon para makisawsaw po tayo dyan. Kasi ang Panginoong Diyos ay nakikita po ang lahat ng ating ginagawa. Kaya sana po, hinihiling ko sa inyo, sa araw ng May 12, 2025, haluan po natin ng puso ang pagpili para sa tamang maglilingkod para sa Maynila. Maraming salamat po. Thank you so much, kay Chairman. Thank you so much sa mga kagawad. Maraming salamat. Wala na po akong boses pero talagang every time magsasalita ay pinagkakalukban po ako ng boses. Isang mensahe, maraming salamat. Ano ang tawag sa inyong samahan? Maraming salamat. Isang mensahe ang iiwanan ko para sa inyong lahat. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagal, kay ganda, bawat sikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow! Haharapin natin. Maraming salamat. Okay, so Super Mayor Mara Tabundong. So, andito pa po kami para po makamayan kayo isa-isa. Pwedeng magpa-selfie, pwede po makipagchikahan with our beloved Super Mayor. Pero bago po tayo magtapos, meron po tayong isang importanteng public service announcement. Tatawagin ko po. Tay, ano masasabi nyo kay Super Mara sa dialogue niya? Ganda yung mga dialogue niya. Mga magandang mensahe. Oo. Karapat dapat po ba na maging mayor? Dapat bigyan niya ng pagkakataon. Programa o plataforma ng isang kandidato. Tandaan po natin, bilang isang Manileño, kailangan marinig po natin, kailangan makita po natin na ang taong maglilingkod ay may gagawin para sa atin. Hindi lang tatapunan tayo ng t-shirt dahil kampanya, hindi lang sisigaw dahil lumabas yung mga leader para maraming tao, kung hindi ito po ay kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Alam ko po darating ang panahon na bibilhin ang inyong mga daliri. Alam ko po. Pero meron pong isang bagay na hindi nabibili ng pera. At ito po ay regalo ng Panginoong Diyos. Alam niyo po kung ano ito. Ito po yung damdamin natin. Na alam po natin kung ano yung makakabuti para sa atin. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa dahil ang pakiramdam po na yan ang magdadala po sa atin sa tunay na pagbabago para sa Maynila. At syempre, yung mga programa na hangad pong maibaba para sa Maynila, agarang paglalagay ng mga pangkabuhayan o livelihood program sa bawat barangay
bayan. Aalisin po natin ang politika o palakasan system dahil lahat ng Manileño kailangan makatanggap ng programa mula sa ating gobyerno. At para sa ating mga senior citizen, yung dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan! Di po ba? 2,000 man yan, pero kung 2,000 ay malaking bagay sa ating mga lolo at lola. At syempre, hindi lamang yan. Maglalagay po tayo ng agarang recreational center sa bawat distrito para sa ating mga senior citizen. Dahil kadalasan ng mga senior citizen ay nakikita ko kung saang tabi nagmi-meeting, nagsusumba, naiinitan, nandun sa ilalim ng poste, sa ilalim ng puno, nasa harap ng barangay. Dito po, magkakaroon kayo ng sarili po ninyong lugar na kung saan maaari po kayong magkaroon ng inyong mga livelihood seminar, magkaroon kayo ng mga events ninyo, gusto nyong makihalubilo lamang sa kapwa senior citizen nyo, ito po ang isang paraan na mapatunayan namin sa inyong lahat na ang magulang ay binibigyan po natin ng halaga at pagmamahal. At syempre bilang isang tunay na Manileño, gusto ko pong maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila! Dahil gusto kong masiguro na ang bawat Manileño ay may sariling tahanan sa Maynila. Dahil kung hindi po natin ito gagawin, baka tayo po ay mawalan ng lugar sa Maynila at tayo po ay umuwi na sa ating mga probinsya. Mahalaga ang mga historical places sa Maynila sapagkat yan ang magsasabi kung saan nagmula ang isang Manileño. Bakit ba naging capital city ang Maynila? Ano bang pinagmulan ng ating salinlahi? Ano ba yung pinagmulan ng Pilipinas? Napakahalaga sapagkat ito po ay ipapamana pa natin sa ating mga anak at mga apo. At syempre, yung mga lupain na matagal nang nakatirik ang inyong mga tahanan, lalagyan natin ng titulo na magsasabi na ito po ay lupain at pagmamay-ari ng Manileño. Lalagyan lamang natin ng restriction na ito po ay bawal ibenta o isangla para may manahin pa ang ating mga anak at mga apo. Mahalaga na doon sa kabilang buhay, alam po natin na ang ating pamilyang iniwan ay may matitirahan. Alam ko po kung ano ang sitwasyon ng Manileño. Ako po ay laking San Andres Bukid, Maynila. Alam ko po yung mga hinaing natin sapagkat ako po ay taga-rito mula sa aking ninuno, sa mga lolo at lola at sa mga magulang. Kaya naman ito pong pagpapahalaga natin sa ating lupain ay isang paraan para patunayan po natin na hindi po natin binabaliwala yung sariling atin. Kung hindi bibigyang halaga dahil ito po ay kailangang manahin pa ng ating mga apo. Para sa mga kabataan na araw-araw na dadalangay! Kailangan lahat ng Manileño ay humaba pa ang buhay para naman nandito po tayo palagi para sa ating pamilya. Mahalaga po na pagtibayin natin ang ating Maynila dahil pag ito po ang bumagsak, siguradong babagsak ng buong Pilipinas. Alam po ninyo, ang Maynila ay capital city. Pag pumunta ka ng Tokyo, Manila, Tokyo. Kung ba ito Manila, wala namang Pilipinas na nakalagay kung hindi Maynila. Pero hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Isa po itong senyal talaga na ang gobyerno natin o local government ay magbibigay talaga ng tulong para sa ating pamilya. Alam ko po, marami sa inyo nakakasawa na ang politika. Ano po? Pero sa akin na nagwawalis ay mabigyan ng allowance every month. Dahil
Mahalaga po ang kanilang partisipasyon para mapanatiling maganda ang ating barangay at may security pa. Aba, syempre, kung sino naman na naghihirap, dapat naman talagang kilalanin po natin. At para sa mga barangay chairman na nagretiro na, o sa mga kagawad, ay bigyan po natin ng item sa City Hall. Yay! Kaya naman ang ating barangay chairman, kahit hindi na nakaupo, may trabaho pa rin po. Para kahit paano naman si chairman, 30 years nagsilbi, tatambay na lang sa kanto dahil tapos na yung term ay hindi lamang nanggaling dahil gusto kong gawin. Kung hindi naranasan ko po lahat ito. Kaya gusto ko pong maituwid at maiayos po ang sitwasyon natin. Alam po ninyo, mahirap mag-iisang magulang. Tandaan po natin, dumaan na po tayo sa pandemya, isang iglap lang pwede tayong mawala sa mundo. Pero dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos ng buhay pa, ang ibig sabihin, may pag-asa pa rin tayo. Ang ibig sabihin po, ang Panginoong Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataon na makagawa pa ng kabutihan sa ating kapwa. Ito po ang ibig sabihin. Kailangan magkaisa na po tayong lahat. Kailangan anuman po ang nakikita natin pero alam naman natin ang tama, yun po ang ating gawin. Kasi alam po ninyo, hindi naman tayo aabot ng 100 years old dito sa mundo. Mawawala rin po tayo. Pero ang pinakamahalagang maiiwanan natin ay malaman natin na ang ating pamilya ay tinulungan po natin hanggang sa huli. Kaya naman palakpakan po natin ang ating mga sarili